Grabe ito pala ang dahilan kung bakit may tuturing na pinakamalakas na warship ang BRP Miguel Malvar. Ito yung bagong barko na binili ng ating gobyerno sa Hyundai Heavy Industry sa Korea. So itong ating bibigyan ng reaction video komentaryo, suggestion, criticism, kung ano man inyong mga saloobin diyan, pwede rin naman kayo mag-comments diyan sa baba. Kasi itong barko na panlaban natin sa China, no. So unti-unting nagdadagdag ang ating gobyerno para nga maipantapat sa mga Chekwa na yan, no, sa mga inchik na yan na buwisit na nangangamkam ng ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Okay, itong bibigyan natin reaction video. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang ang ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please paki-subscribe din kay DefDis TV. So, itong video na to, sa kanya to. So, please paki-subscribe din sa kanya. Bibigyan lang natin reaction to. Kasi ito yung mga balitang mainit to. Mainit na balita tungkol sa West Philippine Sea. Okay, so umpisa na natin. Magandang araw sa inyong lahat mga idol at kabayan, maraming salamat po sa pag-click sa bidyong ito. Ngayon ay ating tatalakayin kung bakit masasabi nating ang BRP Miguel Malvar ang pinakamalakas na warship ng Pilipinas kumpara sa mga Rizal-class frigates. Bago tayo magsimula kung news muna tayo, kamakailan lang ay inilunsad ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea ang bagong frigate na ginawa nila para sa South Korea Navy, at mapapansin natin sa larawan na katabi nito ang Burke Miguel Malvar. Ngayon balik tayo sa ating talakayan. Bakit nasabi namin na ang BRP Miguel Malvar ang pinakamakapangyarihang barkong pandigma ng ating bansa? Ito ay dahil taglay nito ang pinaka-advanced na mga armas at teknolohiya, at handang Teka, ito yung BRP, ito yung bagong barko na binili ng ating gobyerno diyan sa Hyundai Heavy Industries diyan sa South Korea. Ito pinakamalakas pinakamodelong barko ng na bibilhin ng ating gobyerno pantapat sa mga Chekwa na yan. Dala ng bagong antas ng seguridad sa ating karagatan. Isa sa mga kapansin-pansin dito ay ang Aselsan Close-in Weapon System na wala pa nito ang mga Rizal-class frigates. So ano ang armas na ito? Ang Close-in Weapon System, o CIWS, isang Aselsan Gokdenes, isang automated na baril na mabilis bumaril upang depensahan ang barko laban sa mga paparating na missile o mabababang lumilipad na sasakyan. Isa pa sa armas nito ay ang Vertical Launching System na may bilang na 16 na vertical launching system ang barkong ito, samantala ang Jose Rizal class frigates ay may 8 lang nito. Ito ay idinisenyo upang mapabagsak ang mga eroplano panglaban at drones mula sa malalayong distansya. Napakaganda nito, no? Napaka-high-tech itong barko. Itong bagong barko ng Pilipinas, ng ating Philippine Navy, no? Napakaraming missile, mga vertical missile launching system. Kasi itong pinakabagong modelo talaga. Ang BRP Miguel Malvar, na itinayo ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea, ay ang unang corvette na nakuha sa ilalim ng programa ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. May haba itong 118 metro, bigat na higit sa 3,200 tonelada, at kayang tumakbo ng mahigit 25 knots. Ang barkong ito ay may multi-role combat system na nagbibigay kakayahang lumaban sa anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. Ginagawa nito ang BRP Miguel Malvar na isang versatile at makapangyarihang plataporma para sa pagtatanggol ng ating mga karagatan. Isa pa sa pinagmamalaki nito ay ang advanced na naval guns, 76 na mm Auto Malares Super Rapid Gun, na nagbibigay ng matibay na firepower laban sa mga kalaban sa ibabaw ng dagat o sa baybayin. Napakalakas! Ang missile systems ng Miguel Malvar ay mas makabago, mas malayo ang abot, at mas tumpak kumpara sa mga taglay ng Rizal-class frigates. Ang anti-submarine systems nito ay mas advanced, taglay ang mas mahusay na sonar at teknolohiya sa pagtuklas. Ang stealth design ng barko ay may updated radar-absorbent materials, kaya't mas mahirap itong ma-detect kumpara sa Rizal-class frigates. Wow, mayroon pang special na ang barkong yan talagang hindi madedetect ng sinong kalaban. Talagang
Talagang mahirap talagang patamaan yung barko na yan, no? Kasi mahirap ma-detect eh. Meron silang stealth capable na hindi nakikita ng radar ng kalaban. So malupit talaga. Kung kayo rin ay kasing proud namin sa milestone na ito, mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para manatiling updated sa mga balita tungkol sa depensa at teknolohiya ng Pilipinas. Yun! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas! Okay mga guys, nakita nyo naman yung mga bagong mga makabagong barkong pandigma ng Pilipinas Unti-unti nang nadadagdagan ng mga modelong, kumbaga mga modelong mga barko na galing sa ibang bansa, no. Lalong-lalo na kilalang-kilala ang South Korea, Hyundai Heavy Industries paggawa ng mga malalakas na barko. Katulad ng ngayon, yung binili ng Pilipinas ngayon yung BRP Malbar. So talagang pantapat talaga to sa mga incheck na yan, sa mga singkit na yan, ng mga buwisit. Okay, no mga guys, no, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and share, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, and also paki-share na rin para nang sa ganun may kalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga marami pa mga netizens. Okay?